pagbabago ni Cayetano at Marcoleta ng Senate rules. Pabor. Ito. Yung nangyari kanina, continuation, tinatin yung side ni Badcasar dito. Nag-walk out dahil sa pagpipilit ng majority baguhin ng rules para makalusot sa Sara impeachment. Again nag-walk out itong SB 11 mga kapsat, no, dahil sa pagpipilit ng majority na baguhin ng rules para makalusot sa Sara impeachment. Alam ko yung ilan, and thank you for continuing to monitor. This is what we should really be doing if we want to help the country. Kasi talagang sinisira na talaga ng majority bloc na bago ang mga institusyon natin, especially yung Senado. So what happened tonight was that patapos na sana yung Senado, yung session, ay hinabol pa ni Rodante Marcoleta yung pagpapalit ng Senate rules at back up by Chis Escudero. Kahit hindi pa sila allowed gumawa ito dahil hindi pa nila na-discuss ito at ni-refer itong bagay sa Committee on Rules. Sa Committee on Rules, pero wala pang committee, wala pang miyembro yung Committee on Rules, wala pang minority na dapat well represented sa Committee on Rules, wala pang na-appoint from the minority. Pero ganun pa man, kahit illegal, kahit labag sa rules, ipinilit pa rin ni Marcoleta and ni Alan Peter Cayetano na i-adapt yung discussion sa pagbabago ng rules. At yung pagbabago na gusto nilang introduce sa rules sa House ay yung pwede yung mga senator na absent, pwede yung mga senator na nagtatago, pwede bumoto. Sa ngayon, inaalaw ng rules ng Senado gawin ito kung let's say may force majeure, may emergency like COVID, ganun, pwede. Pero kung walang COVID, tulad sa case ni Bato de la Rosa, hindi pwede. Kailangan personal siya umapir. Ganito rin ang rule nila kung boboto ka sa Senate President. Kasi kung i-allow, kung babaguhin itong rules, ibig sabihin kompleto pa rin sila 13. Kahit on the run o nagtatago si Rodante Marcoleta. Hindi tulad ngayon, 12 na lang sila dahil Bato de la Rosa, pwede bumoto si Marcoleta. Pero kung nabago yung rules, pwede bumoto si Marcoleta. Ang worst, ang target talaga nila ay isalba si Sara Duterte. Kasi nakikita na nila yung posibilidad na by the time buboto na sila si Sara Duterte, baka na-aresto na o on the run si Bato de la Rosa, na-aresto na o on the run si Bongo, na-aresto na o on the run si Rodante Marcoleta mismo, na-aresto na o on the run si Chis Escudero, na-aresto na o on the run si Jinggoy Estrada at si Joel Villanueva, si Mark Villar at si Camille Villar. So in-anticipate na nila yan. Kailangan sila ng 6 votes to acquit. At least 16 to convict, 9 ata to acquit, 9 votes. So kailangan nila yung boto ng mga kasamahan nila kahit in absentia, through online lang. Kaya tumutol itong mga sila, in fact, nagsigaw na naman nanigaw na naman si Kiko Pangilinan. Pumalag rin si Loren Legarda, pati si Erwin Tulfo. Dito lang ako bumilib kay Erwin Tulfo. Kasi nung nagsalita si Risa Ontiveros, ininsulto ito ni Marcoleta. Sabi niya, yan bang problema kung hindi tayo lawyer? Yun, yung typical mga Dutertards na ang akala, yung lawyer lang ang may kapasidad, may kakayahan, at may karapatan magsalita o mag-interpret ng batas, mag-understand, maintindihan ang batas. Kaya pumalag si Montulfo. Sabi niya, panginginsulto yan, ganyan. Argumentum ad hominem yan. Inaatake mo yung personalidad, embes yung ideas or anumang argumento na pinagdedebatehan nyo. So yun, nag-break muna sila, and then nung bumalik, ganun pa rin, todo depensa pa rin sa kanila si Alan at kaya nagtumayo ulit si Erwin Tulfo na sinabi, hindi natin dapat i-allow yung iniinsulto yung mga kapwa senador dahil lang hindi sila lawyer. So yun, simula doon, dahil gusto ni Alan gamitin yung
gusto ni Alan na gamitin yung superior number nila. Kumbaga ayaw na ni Alan Cayetano mag-discuss pa. No more discussion, no more debate. Dito sa amendment ng rules, boto na lang tayo kasi alam nila 12 sila, 11 lang yung minority. Doon na nagsimula, isa-isa nang nag-walk out yung minority. Buti na lang, mas magaling ito si Tito Soto sa rules. In the end, gumawa siya ng superior motion which is to move for adjournment. So na-adjourn. Babalik sila ulit Lunes. So grabe no? Akala natin grabe na kahapon. Pero 'di ba sa caption nilagay na natin mag-aaway na naman kaya yung minority and majority. Mas grabe pa pala kahapon kung kahapon drama lang nakita natin at before that last week yun naman iyakin ni Pia Cayetano tonight nag-walk out. Ang tagal ko na hindi nakita ganyan. Last time ata nakita ko nag-walk out ng mga senator yung hindi nila binuksan yung Villarde envelope. Ngayon nag-walk out sila dahil sa pagpipilit pambabraso nila Marcoleta at nila Cayetano para bumoto sila dito. Kumbaga pagka-diktador na ito by numbers. So tingnan nyo, yung in case yung hindi pa napanood ito, panoorin nyo paano isa-isa na nag-walk out yung mga minority block or SB 11. Yes, Senator Cayetano. I'm listening to the two senators, and as I mentioned kanina, na huwag na tayong gumamit ng brasuhan, etc. And I see the point of Senator Risa, but I'm also listening to Senator Marcoleta. It's kumbaga sa libro, iba yung love language, but I don't think there meant to be any offense. Having said that, we're only discussing whether we will take up the amendment or not. And we have exhausted already all the arguments. This is a simple motion, so I move that we divide the House. May I reiterate my motion. Then we can go into the merits and they can try to convince us whether or not we agree. So the motion is to take up the amendment to our rules as proposed by Senator Marcoleta. The objection is that it is not in order because we did not follow our own rules. Madam Chair. Nagsisimula na. Before that, Nagsisimula na maglakat yung mga minority senators. Madam President. yes, we recognize Senator Erwin Tulfo. Madam President, my question is, why is the majority in such a hurry to tackle this motion? This allowing a senator for justifiable reason. In Rule 14, Section 41, under B, it is convenient to hold a session through teleconference, video conference, or other reliable forms of remote or electronic means using appropriate information and communications technology system due to force majeure, Madam President, or the occurrence of a national emergency. I guess, Madam President, this justifiable reason, what is that? Does that fall under force majeure or does it fall under national emergency, Madam President? My question Madam is, Chair. why are we in so hurry? Why are they, the majority, in a hurry to tackle this motion and divide the House, Madam President? We need answers in the minority. Madam Chair. Or is it because, Madam Chair, they're in a hurry because of news reports that probably two of our colleagues might land in jail this weekend? Is that the reason why? Is that the reason why they have to have this inserted in Section 41C para makaboto po kung sino man yung makukulong dahil sa announcement ng ombudsman na may lalabas na po ang warrant ng ilan sa mga kasama natin, Madam President? That is my question, Madam Madam President. Chair, the Recognize gentleman Senator- is out of Senator order because his question sa nagmamadali, bakit, can be discussed in the actual motion. Can be discussed after the motion whether we should take it up. We take offense that bibigyan niya ng ganyang kulay. It's just like us saying, are you afraid if we have the hearing on the Blue Ribbon on flood control, mababanggit ka rin? You do not make that kind of statements here in the Senate because you assume good faith from everyone. That rule hindi minadali. May 11 pa ho yun. So, Madam Chair, I move that we divide the House. Diktador And the talaga. voting will be done via No, viva voce. Madam President, Minority Leader. I move to adjourn or a quorum call. Kasi wala ng quorum, umalis na yung minority. Inutakan rin sila ng minority. Nag-walk out para wala ng Pati sa quorum. higher precedence, Madam President. Wala ng minority. So I only see the Minority Leader representing the minority. The others had left. Madam Chair, Walk out. we will not object, but for the record, Yes. they scampered out.
and left the two-thirds, minority walang leader two-thirds. instead of discussing the rule. We are not even discussing the Kasi rule. bastos rin kayo, kaya binastos kayo. Nag-walk out ngayon, wala ng quorum. Hindi na kayo makaka-divide the house. O, inutakan din sila ng minority. Monday, Agree. gera to. Grabe, gera talaga to. Palitan nyo na. And then, ganun na yung allegation nila. And no one from the minority stood up to say that out of order si Senator Erwin Tulfo. So we will not object, Madam Chair. In fact, we move that we adjourn till 5 p.m. Madam President, Monday. before that, Madam Before we President, adjourn. motion to adjourn is Madam not President. debatable. Akala ko ba magaling sa rules? Debating, It's not we're not debatable, debating Madam minority President. leader. Move to adjourn. We're I'm not not debating. debating, and we will indeed adjourn. Parliamentary inquiry. Yes, Senator Marcoleta. Wala, ininsulto pa siya ni... Akala ko ba magaling ka sa rules, ha? Sinasabihan mo si Risa Ontiveros, hindi marunong magkaintindi ng rules dahil hindi naman lawyer. Oh, yan, nautakan siya. Mas magaling ang wisdom sa rules ni Tito Sen kahit hindi lawyer. So yun, na-adjourn sila for Monday. So pagbakan ulit yan. Pero ito, babalik ako sa kanina pa natin or many weeks ago, sinasabi natin, Mr. President, buhay pa ba kayo? May presidente pa ba tayo? Use all the powers of government. Dapat sa Lunes, 5 na nakakulong na mga minority senators. Majority. Ipipilit nila itong kwan by Monday. Itong, dapat yan si Marcoleta, arestuhin na rin yan for plunder. Dapat kasuhan na yan this Friday, this Thursday. Dapat hindi na hintayin ng 2 weeks para makasuhan si Joel Villanueva. Kung mga 3 na kulang yan, tingnan nyo, matauhan na yan by Monday o baka 5 na by Monday. Kasi gagawin na ito, ipipilit nila ito. Dito na-expose na talaga yung agenda nila. Di ba sabi ko sa inyo, pakitang tao lang yan kung wari mag-kwan sila, mag-convene into an impeachment court. Agree. O di ba mali kayo. Sabi nyo hindi kami magko-convene as impeachment court. Kinonvene na natin. O palabas lang. Ngayon, lumabas ang totoong kulay ng majority. Diyos ko Lord. Paano ba naman? Lahat sila may kaso. Diyos ko po Rudy, lang may iwan. Dinadalang tayo ng mga ito sa budol-budol eh. Okay, sabihin nila, sige, tuloy nyo na impeachment. Sige, tuloy natin. Go through the motion. But in the end, we will just vote to acquit Sara Duterte. At kung kulang ang boto, yan, voting online. Dahil binago na nilang rules. Kaya sabi nga ng mga SB 11 senator, bakit nagmamadali kayo? Pumasok kayo, may 11 lang ngayon, gusto nyo na baguhin ang rules. Dahil they want to protect Sara Duterte. Para makaboto si Bato. Kung naaresto na si Bongo, makaboto rin si Bongo online, kahit nasa China. Kung naaresto na si Marcoleta, nandun na rin sa China o nakatakas sa China, pwede rin siya bumoto. Kung naaresto na rin si Chis Escudero, pwede rin bumoto. Si Joel Villanueva, si Jinggoy Estrada, from the jail facility, pwede bumoto in absentia or through online. So, kwan talaga nakita nyo, evil kwan talaga motive and very Machiavellian talaga ang style. Kung wari para pagtakpan yung kapalpakan nila sa Senado. Dahil sa paglutang ni Bato de la Rosa at yung nagkagulo sa Senado. So sige, impeachment na lang pag-usapan natin. Ang media naman, sige, coveran yung impeachment, ganun-ganon. Nakalimutan na yung pagputok ng baril, pagtakas kay Bato, ganun. Ngayon, pero kwan lang yun nila. Scripted lang yun. Sige, tuloy natin para hindi magalit sa atin ang tao kung wari pro-impeachment tayo, ganun. Pero we will just acquit Sara Duterte. At kahit may nakulong na sa atin, baka kasama si Alan Peter Cayetano nakakulong, sana ma-revive yung 50 million na kawa scam niya sa ASEAN Games during the Duterte administration. Pwede pa rin sila bumoto by absensya kasi ngayon wala pa silang 1 buwan sa pwesto, pinapalitan na nila yung rules. Wala pang miyembro yung Committee on Rules, pero pinapalitan na nila yung rules. Okay? So yun lang gusto natin habulin. Medyo napagod na rin si Bat. Salamat. At alam ko kayo rin, napaka-stressful talaga ito. Okay, salamat sir. Napakalinaw yun mga busat sa Leonardo. Talagang may plano talaga sila na hidden agenda kumbaga. Natin hindi sila magtatagumpay. Nako po, wala na. Basang-basa na ang mga estilo nila. Alright, countdown ulit tayo mga busat. Subtopic ulit tayo. Here we go.